Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:09 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mabiyan welcome sa isa namang edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Lunes, Marso 9, 2026. Hindi na mga biyan ang ikaduha sa lima tanan ka Lunes karon nga ikatatlo nga bulan sang tuig 2026. Sa kinahanglan mangingko po ninyo tubtob alas 9:55 subong nga aga, ako ang inyo alaga JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, mga taga-probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo, subong man sa aton mga kulturan sa probinsya sang Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan. Ginatamyo taman sa isa ka mayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nagaupod sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa. Mabatang live sa 585 kHz sa lulisuan sang inyo mga radyo. That 585. Nagsumuman sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kali sa mga kultura naton ha, nga wala siyang access sa ila sining mga radyo. Himo gid nga pagpamatik kag mag-tan-aw sa aton sudi nga pagpangalagad pinaagi online. Sarang ninyo kami mga tan-aw kag mapamatian live sa aton sudi nga Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyang sa aton nga pagpangalagad subong aga, istoryahan naton ang tuhoy sa sining Lifeline Rate or Expanded Lifeline Rate Program sa Department of Energy. Gagin lunsar sang nagbigay nga Biyernes both in the province of Iloilo kag diri sa syudad sang Iloilo. Naulas dan Secretary Sharon Garin ang nagpadulong mga biyan sa probinsya sang Iloilo, particularly sa Banwa sang Gimbal, para pangunahan ang paglunsar sang sining programa expected to benefit more than 100,000 mga biyan sa mga Ilonggo nga mga katapo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program called 4Ps. Kag sa syudad naman sang Iloilo, ginpadulungan naman sa aton nga Tiglikom ang distrito sang La Paz, particularly ang La Paz Cover Gym sa La Paz Public Plaza. Magluwas sa launching sang sining Expanded Lifeline Rate Program. Sa diin mga biyan, ang mga 4Ps ang automatic registered, and the moment ng ila sining nakuha nga bill
for a particular month wala naglapaw sa 50 kilowatt per hour, automatic wala sila sang pagabayran. Pinapamangkot man naton si Secretary Garin tuhoy sa ila sining nga mga monitoring kasunod sa mga nagagawa nga impormasyon mga biyan. Ang pilag ka mga gasoline station ang nagpinagusto na lang iya pasaka sa ila sining produktong petrolyo. O sa aton sining nasawan umasami Martes naga-reflect mga biyan ang changes ukol ang pagbago sa presyohanay sa mga produktong petrolyo. Pero talalo pang doon sa nagligad nga simana nga wala pa nakalabot sa Biyernes pila na ka mga gasoline station mga biyan ang ilis ang ila sa iyang presyo. And sad to say mga biyan ining pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo ang nagatugagid sang kakulba sa madamo nga mga pasahero, madamo nga mga driver. Iti with the surge in the prices sang aton sining fuel, lauman man ang posible pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Be ang aton sini ginabakal nga mga isda, ginabakal nga mga bugas, ginabakal nga mga sudan, o even ang aton sining ginainom nga tubig, posible nga magtaas presyo man. Kaya halos tanan ini mga abyan, both the processed and freshly produced nga mga produkto, nagakinahanglan nga ibiyahe antes makalabot sa aton sini nga mga merkado. Sa kada biyahe, may paggamit sang krudo, may paggamit sang diesel, may paggamit sang gasolina. Didiin pa abi magabawi ang mga negosyante kundi sa presyo naman sa mga balaklon. Idosay ko lang ini maabyan kung mataas ang presyo sang gatong, expect naton ang posible pagsaka naman sa presyo sang plete. Aragoy naman ang mga empleyado, magapangabay naman sang saka sweldo. Kung magpangayo sa saka sweldo, ang mga negosyante ibutang naman sa gihapon sa mga balaklon kag serbisyo ang ining mga changes mga biyan kung ang pagbuhin sa ila sining income. So ang ending, bangod lamang sa pagsaka sa produktong petrolyo, saka tanan. Gani ang aton sining Presidente Babiara pagwa sa isa ka executive order mandating all the or requesting all mga government offices, particularly the executive department, nga magpatuman sa mga energy saving measures. O pila ang nagpatuman ng mga biyan sang 4-day compressed work week. Bantayan tanang mga biyana kung ano ang mangin mensahe ni Secretary Garin mga panugyan sa aton sining mga tag-iya sang gasoline station, particularly those nga nagpamintaha o kung nagpasaka gilayon sang ila sining mga presyohanay. Gano bala ang mensahe sa Department of Trade and Industry o kasunod sang sining nagapadayong karong atensyon sa gitnang silangan ukon sa Middle East. Mag-check ba kita maabiyan sige lamang madugay sang latest update sa lakat sang panahon hibalo naton sa Pag-asa Iloilo. Kung ano ang mga panyempo subong adlaw sang Lunes.
Diri sa syudad sa Iloilo mga biyan may mga pag-ulan nga na-eksperyensyahan subong iya nga adlaw. May mga pagpanaliti sa pilag ka mga lugar diri sa syudad. Lauman bala naton nga mangin maulanon ang ining adlaw mga biyan, or shall we expect sa gihapon sang mapaanga tiyempo, particularly sa hapon tubtob sa kagabihon. O iti sa nagligan nga simana kung inyo sini nga madumduman mga biyan, perte ka paang ang aton sini nangin panyempo. Di subong adlaw may mga pagpanalitin pa kahapon pilag ka mga lugar diri sa aton sining syudad kag probinsya ang naka-eksperyensya iya sa nga pag-ulan. Oras sa Radyo Pilipinas mga biyan, alas 9:20 na sa aga. Sa sining oras, kaupo natin sa piyak nga linya. We have Sir Rolly Cuencas ang Diwas ni Pagasa. Sir Rolly, good morning. Yes sir, good morning sir. Tag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang naton latest to the update sa subong nga adlaw, March 9 year 2026. Sa karon northeast monsoon or amihan na nag-epekto sa Luzon, samtang ang low pressure area naman nga ginamonitor naton uli na siklatan 1,470 kilometers sa east of northeastern Mindanao. Kagang iyang trough, no? Although sagwa pa ning low pressure area, pero yung iyang trough or extension nag-aapekto sa Visayas kag Mindanao. Bangod sining trough, sining low pressure area no diri sa aton sa Western Visayas, expectaron naton magulugol umon tubtob sa magalumon at pankalangitan, kag may mga lapta-lapta kita nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uog. Kasarangan naton nga hangin gikan namin hanasidlangan, magadala ini sila sang kasarangan yung mga pagbalod sa aton sa dagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Aton nga maximum heat index sa subong adlaw posible magalabot sa 37 degrees Celsius. Kag ang aton nga adlaw nagbatlak alas 6 punto, magatuno din siya alas 6 punto karon man sa hapon. Dagaman naton latest to the update alin di sa Iloilo Pag-asa. Rolly Cuenca. Sir Rolly, sir, may we know ano kadako ang tsansa nga mangin isa ka bagyo ang ining ginabantayan karon nga low pressure area? Yes sir, so based sa aton nga monitoring sir, no, as of now may moderate chance ining low pressure area nga mag-develop sa isa ka bagyo, pero ang good thing lang no, based sa aton nga monitoring possible nga mag-recurve lang ang ining low pressure area pagsulod sa Pilipinas kag magwa man sa aton. Ayun. So Rolly, may we know ang ining magalumon nga panyempo nga ma-experience naton karon until when naton lauman nga baga padayon sa Western Visayas? Well, based sa aton nga extended weather outlook sa subong nga adlaw sir, no, posible nga sa subong adlaw ang trough sining low pressure area padayon pa nga mag-epekto sa aton kag until tomorrow possible nga maging improving weather condition naman yun. Ayun. Yeah, sir, ang lastly, no, ang imo sining panugyan sa aton sining mga kauturan, especially sa mga area nga masaming ginabaha o kung naka-experience sang landslide sa tiyon siyang mabunok nga pagulan. Yes, no, so mga especially sa mga kauturan nato sa mga hazard prone areas, no, we advise it na manginadto kag audit mga tabay sa mga issuances nga ginapagawa natin sa Pag-asa as well as prepare man always For your time information and hatag sa Radyo Pilipinas, Sir Rolly Cuenca, madamo giga salamat kag padayon. Yes sir, thank you kag may aga. There you have it, mga biyan, latest updates sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:23 na sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, igapabati naton sa inyo mga biyan ang aton nga interview with the Energy Secretary Sharon Garin angot sa sining pagpatuman sa expanded Lifeline Rate Program
benefiting mabiyan sa mga 4-piece beneficiaries o ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sang aton nga Department of Social Welfare and Development. Subong man ang iya sining pahanumdom kag reminder o ng panugyan sa aton sining nga mga tag-iya sa mga gasoline station angot sa sining pinagustuhan nga pagpasaga sang presyo sang produktong petrolyo kasunod man sang kinagamo sa Middle East. Hindi kaiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang... Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Akala mo hindi traffic, no? Nag-post kasi yung pinsan ng kapitbahay nyo. Huwag agad maniwala sa nakalap ng tenga at mata. Gawing habit ang pagsunod sa mga opisyal na tanggapan at ahensya para sa susunod, hindi ka ma-fall sa maling akala. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Si Nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si Nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si Nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si Nanay Lana pahinga. Tahan naman anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, alas 9:30 na sa aga sa gihapon. Nagapamati kamo sa pagparagad sa programa Balita, Isyu, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan, as mentioned earlier, nagpadulong sa probinsya kag syudad sang Iloilo sa nagligad nga Biyernes si Energy Secretary Sharon Garuin. Iniagod pangunahan ang paglunsar sa Expanded Lifeline Rate Program, isa ka programa sa Department of Energy, katuwang mga biyan ang Energy Regulatory Commission kag ang Department of Social Welfare and Development kag mga pribado kag pampubliko o kuna mga electric cooperative kaangay sang More Power, Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3, Anteco, Akelco, Capelco, agod nga mahatagan sang kahigayunan ang aton sining nga mga Pantawid Pamilyang Pilipino program nga makagamit sang kuryente nga wala sang balayran. Provided nga ang ila sining nga bulanan nga bill hindi maglapaw sa 50 kilowatt per hour. So ibalo nato mga biyan anangin mensahe ni Secretary Sharon Garin tuhoy sa sining Expanded Lifeline Rate Program kag subong iyang ginpanugyanan ang mga nagapamintaha nga mga gasoline station o kung distributor sang sining nga mga petrolyo products nga ginapanan o maapektuhan mga biyano sang nagapadayon karon nga kinagamo sa tunga sang US, Israel kag Iran. The first launching was with the Meralco Group, with the President this month. So now with the first launching outside of Meralco is here in Iloilo Province in Iloilo City. So because I'm from Iloilo, so I wanted to bring the good news first to my province. So this is a program na
It started way back before based on a law, but never been implemented properly. Now, we made it easier, faster, and automatic. So now we're expecting about probably, hopefully around 1 million or 2 million 4-piece na mag-avail. Anong billing cycle ko mag-take effect? I think with more, I don't know when they will, but anytime they can already. They can start actually even before this pa. I think more has been trying to apply it. So that's why we brought NEA so that they can monitor that all the electric co-ops are compliant. Damo na nga diriman sila para make sure that they talk to the ECs, they talk to the DUs or the distribution utility that they comply with the requirements of the ERC and the DOE. Ma'am, nakahanda na ba ang mga electric cooperative for the implementation? Yes, because this has been issued, I think early this year or late last year. So they've been given notices and capacity building and IECs or information campaigns. So they've been ready and they have no excuse not to apply it now. So I think the consumers, the Filipino people, especially our 4Ps, can demand it now already. Marami kinasa mga point pala sa ibang mangkot kung paano ma-monitor, may mechanism ayan pwede mo ang mga providers or distributors para nga ma-alert sa providers ang mga consumers kung malagkit ano na? Ano lang, I think siguro we will talk to the distribution utility base pwede nila matagaan sa idea no or ma-educate nila mga tao. Pero right now, unfortunately, there is no technology na will allow you to do that, no? Mga kontador ta daw, hindi amo na, no? Kung i-require naman sila nga ang butang sang medyo mas sophisticated na system, base magsaka man atong electric bill. It will be charged to us. So, I guess the best way is for us to be conscious that we have to save electricity, we have to save energy, especially now that we have this Middle East trouble. Yeah. Conserve electricity na lang, yes. Kahit sa mga similarly situated pero hindi pa 4-piece beneficiary, how soon sila maka-avail sa mga program? I understand that there are about 4 million 4-piece. So we will start with that. Kay Ara, nanda ang system, may listahan na ang munisipyo, DSW may listahan na, madali siya i-confirm. So, the next step, once we have that all completed na, then we go for the next step, which is what we call listahanan. That's the next step pa. Pero we're still trying to check kung ano pa pwede naman ma-improve. So, this is more or less like a pilot. Once we improve the nuances of this program, then we can now proceed to the rest of the country na kinahanglan man. This is a very beautiful project of the President na hindi wala siyang cash ginatag, kundi discounted ka na. So, masave mo gid ang kwarta mo ngayon pa. Secretary, isa na-mention mo sa ginakatubang natin sa buong crisis na sa Middle East, may kaya affected kita din sa buong. Anong measures ang DOE sa buong ginakatuman or ginahimo para maka-adapt man kita sa amunin nga? Well, first and foremost, damo na ko balita, bilang nakuha, nga damo ga-hoarding, damo nga gasoline station nga nagapataas lang, nga why man sang rason bala, kay hindi na siya profiteering na siya eh. Profiteering meaning bala nga daw gina-take advantage mo ang sitwasyon, bad situation of the people, especially the whole country. So I'm trying to coordinate with PNP, the mayors, na-inform sila nga kinanglan, bantayan, tapos dapat alert kita. So first and foremost, we need to secure, make sure that our people are not being taken advantage of. Now, as to the measures nga, kung abi dako ang dako ang increase, we're trying to I met with the President yesterday and we've been discussing this. Ang isa sina ang ayuda sa mga drivers, kay sa mga fisher folks and farmers. Next is kung kulang pa na siya, kung sige magyapon, IX will be released to those more in need. We have limited fiscal space, but ang target na kay kung mag-increase na siya, may increase ang transportation, pamasahe maging mahal. So we need to protect first, yung una-una, get farmers, drivers, and fisher folks.
I understand may limitado yung regulatory powers sa DOE, but bakit sila yung mga emergency powers kung mga pwede gamitin in case kung may mga exorbitant na limited sa pasang presyo? Correct. That's why I met with the President and we were discussing how can DOE enforce. Right now, why kami sang mandate to punish anyone. Pwede lang naman makancel ang ilang permit, pero that's it. So we were discussing when will be the emergency powers will be needed. Subong aga pa, it might not be necessary. Basi buwas matapos sa Manguera, I hope so. Pero just in case, amo na nga ginadiscuss namon, what will we do? Ano obrahon ta kung moderate lang ni basi matapos in 1 week? What will we do kung 1 month pa ni gali matapos or 6 months? So we've been discussing the immediate, the moderate, and the yung worst case scenarios. Ano ang mga options? So we've been discussing, and one of those is giving us the emergency powers. Ang ibang sec, di ba dapat nga, nakita nga 15 days nga worth some supply, some refined nga. We have 60 days. Oh, 60 days. Yung iba nga, one week ang ginamo, nagpasaka na by... That's not, that's illegal and that's, immoral. Illegal, kay profiteering na siya, you're violating a law. Immoral, kay pangunyadi ka bala sa perwisyo sang iban. That's not really, that's not the Filipino way of doing things. And I do hope ang mga gas stations may negosyante hindi man mag-amo sina kay pigado na ganit mga buhay, bugangan mo pa para lang kay desperate ang mga tao. So let's not do that. And we're coordinating with the ILG, the police, and the mayors so that we can have more reinforcements in the gasoline stations. Sa Metro Manila, may mga prepaid cards na kung saliin makontrol sa mga consumer ang amount sa makonsumo na kuryente. Sa mga electric operative natin, kung sa more power, binapanan-aw man natin. That is, I will discuss, that's a good idea, no? Nga basi pwede man na sa 4-piece para may limit sila, no? Ginaobra na naman sa some places in Mindanao, and I think Meralco also has that. So I think with the 4-piece, maybe that's the most effective nga way nga ma-monitor nila, no? Makita nila, balance nila, gamay na lang. A prepaid, parang electricity na. Yes, that's a good idea and thank you for that. I'll talk to more about that kung pwede nila maobra. Alright? Dabatan mga biyan, si Secretary Sharon Garin tuhoy sa iya sining nga mga pahayag may kang tanan mga biyan sa ginalunsar nga expanded lifeline rate program sa Department of Energy. Benefiting mga biyan sa masobra sa 170 tanan ka mga Pantawid Pamilyang Pilipino program kon 4-piece beneficiaries diri sa Western Visayas. So ang aton sining tingliko mga biyan, may pahanumduman sa tanan nga mga gasoline station, mga tag-iya sa mga gasolinahan nga nagapamintaha o nagaprofiteering, taking advantage of the situation. Hambal gani ni Secretary Garin, that is not the Filipino way of doing things. Kapigado na sa sitwasyon kung magpinatara sa kita, kung magpinagusto kita pasaka sa mga presyo sa atong produktong petrolyo, ano nagidayhan ka pigado ang madagatan sa aton sining mga pumuluyo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:42 sa aga. Samtang kaangay sang Department of Energy hugot man nga nagabantay karon ang aton sini nga Department of Trade and Industry. Sa sining karon lang nagpagawa sang abiso ang aton sini nga Department of Trade and Industry Western Visayas, informing our public nga nagapabilin nga estable ang presyo kag bastante ang supply sa mga basic necessities kag prime commodities o kunin ni ginatawag nga BNPC diri sa aton nga rehiyon. Kadungan sang nagapadayon nga tensyon sa Middle East, nagapadayon man ang hugot nga pagbantay sa mga provincial office sa presyo kag supply sa mga balaklon, agod nga masiguro nga nagasunod ang mga retailers sa suggested retail price kag may access gihapon sa bastanteng goods ang mga konsumidor. Dugang pa mga biyan sang Department of Trade and Industry,
nga magapadayon sila sa pagbantay para proteksyonan ang mga consumer kag ipabilin nga masarangan kag ma-access ang mga labing kinahanglanon nga produkto. As earlier said mga biyanha, ang aton sini nga produktong petrolyo nagaserbemit saman sa pagsaka sa mga balaklon kaga serbisyo nga gina-avail naton sa matag adlaw. Hindi lang iniiya basta saka sa plitihan ang posible nga matuman following the surge in the price ng aton nga petroleum products, mga biyan posible nga magsaka man ang presyo sa mga balaklon. And this would result to higher inflation sa aton sining nga rehiyon. Kani panugyan sa tanan samtang nagapadayon pa karon ang tensyon sa tunga sa US, Israel kag Iran, kabay pa nga magbinuligay man kita. Kung may ara man sang pagsaka sa presyohanay, kabay hindi man tanto nga kalados mo ng iban sa kundiin makapangita sang kwarta, makabakalang sang petroleum products. Pati hindi lamang mga chopper, mga abyan o mga driver, mga riding public ang apektado sa sining pagsaka sa presyo. Even ang aton sining nga mga nagatrabaho sa kaumahan, mga mangingisda sa karagatan, nakasandig ban mga abyan ang ila sining nga plangubian sa presyo sang langis. Di ko magpinagusto kita mga abyan, kada isa mansigbawi na lang sang gasto. To the point nga sa gihapon kita tanan ang ururupod nga maapektuhan. Ikaluluoy lang iya sa mga ultimo, wala man tuod sang salakyan pero kinahanglan nga mag-commute, wala sang kaumahan o kung palangisdaan pero kinahanglan nga magbakal sang pagkaon. Ang aton nga gobyerno, particularly si Presidente Ferdinand R. Marcos, mga abyan ang naghingyo gid no sa tanan nga mga government offices nga magpatuman anay mga abyan sa mga energy saving measures. Ang ining panugyan mga abyan sa aton nga presidente, ilayon nga ginhatagan sabat sa aton sining nga mga local government unit kag national government agencies. Nakip sa mga nagpatuman ng mga biyan sang 4-day work week ang aton sining mga lokal nga panguluhan diri sa isla sang Panay, sa Guimaras kag sa Negros Occidental. Sa bahin sang Negros Occidental mga biyan, aprobado na ang 4-day work week ni Provincial Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Sumugod Marso 16 mga biyan ang mga opisina sa Provincial Government of Negros Occidental magasugod Tuesday until Friday from 8 a.m. to 7 p.m. Ang mga empleyado naman sa mga Provincial Government-run Hospital, DRRMO, EEDD, kag Security and Safety Division shall also adopt 10-hour workday. Samtang ang rotation schedule shall be adjusted to maintain 24/7 operation while allowing all employees 3 days off per week to save on fuel and other expenses. So ang iban, wala man tuod iya sunod mga abyan sa 4-day work week. Ang ila sini iyang opisina, particularly sa mga DRRMO, because they need to operate every day. Pero ginhatagan nila ya pamaagi mga abyano, kung ipangitaan nila pamaagi, nga ang mga empleyado may still report for only 4 days per week. So may isa ka adlaw nga duga nga pahuway, ang sa doan ay 8 ka oras nga trabaho, 10 hours na kada adlaw.
Alas 9:48 na sa aga. Samtang sa iban pa naton nga balita mga biyan, formal na nga nagtakop ang 11 nga Negros Island Regional Athletic Association meet o kon NIRAAM. Sa din mga biyan nagpanguna ang host city, ang Bacolod City sa sining regional nga hinampang. Ang Bacolod City mga biyan nakakuha sang 369 medals. 165 ang gold, 102 ang silver, kag 102 ang bronze. Following next sa Bacolod City, ang first runner-up, Negros Occidental, with 150 gold medals, 152 silver medals, and 102 bronze medals for a total of 404 medals. So kung inyo natalupangdan mga abyan, mas mataas ang numero sang kabugusan nga medalya nga nakuha sang Negros Occidental. Pero sa sining nga mga kompetisyon, abi mga biyan, ang ginabasihan kung sino ang may pinakamadamo nga bulawan nga medalya. And in this case mga biyan, ang Bacolod City, despite nakarecord lang sa 369 total medals, nakakuha iya sa 165 gold medals. Higher sa 150 gold medals nga nakuha sa Negros Occidental. Third placer mga abyan or second runner-up ang Negros Oriental with 33 ka gold medals, 39 ka silver, and 59 ka bronze for a total of 131 medals. Fourth sa siniiya nga tali ang Dumaguete City with 24 medals o gold medals, 41 silver medals, 70 bronze medal or a total of 135 total medals. Panglima mga abyan ang Bayawan City, 24 gold, 24 silver, and 34 ka bronze for a total of 82 medals. Nagapang-anom ang Kabangkalan City with 14 gold, 24 silver, and 34 bronze with 82 total medals. Nagasunod mga bayan ang Kabangkalan City, 14 gold medals, 24 ka silver medals, and 49 bronze medals for a total of 87 medals. Next is Silay City with 7 gold, 20 silver, and 39 bronze with a total of 66. Bae City with 5 gold, 6 silver, and 17 bronze for a total of 28. Gihulngan City with 4 gold, 10 silver, and 10 bronze for a total of 24. Siquijor with 3 gold, 7 silver, and 8 bronze for a total of 18. Tanhay City with 3 golds, 3 silver, and 7 bronze for a total of 13. Kag last mga biyan ang Canlaon City with 2 golds, 4 silvers, kag 7 bronze for a total of 13 medals. So congratulations sa aton sining nga mga tagdaog sa first ever Negros Island Regional Athletic Association meet. Masunod mga biyan nga pagabantayan ang mangin sampua sang nabilin nga mga division diri sa Western Visayas. Sa hiwato naman nga Vivra Amit nga pagapangunahan o kung panagbalayan sang syudad sang Pasig. Alas 9:52 sa aga. Wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad diri na gilamang kutob ang aton edisyon sa mga adlaw sang Lunes, Marso 9 tuig 2026. Sa ngalan na gilamang sang akon mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio kag Mr. Rochelle Jones Hotahero sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alagad, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong nga pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo